Sa isang mataong bahagi ng Maynila, may isang kilalang 5-star hotel na palaging punong-puno ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng bansa at maging ng mundo. Dito nagtatrabaho si Leah, isang 22 taong gulang na waitress. Tahimik at hindi palasagot, kilala siya ng kanyang mga kasamahan bilang masitag at laging handang tumulong. Sa tuwing may event o malaking banquet, isa siya sa mga unang dumarating at huling umuuwi. Sanay na si Leah sa mabilis na takbo ng trabaho sa hotel, mula sa pag-aasikaso ng orders hanggang sa pagsalo sa mga responsibilidad ng ibang staff kapag kinakailangan. Hindi siya mahilig magkuwento tungkol sa sarili at kung may nagtatanong kung saan siya nakatira o kung sino ang pamilya niya, laging maikli at simple lang ang sagot niya. Para sa mga nakapaligid sa kanya, isa lamang siyang ordinaryong empleyado na nagsusumikap para sa araw-araw na pangangailangan. Madalas siyang nakasuot ng simpleng uniforme na maayos at malinis, ngunit halatang luma na kumpara sa bago at kinis ng suot ng ibang staff. Hindi rin siya mahilig sa mamahaling sapatos o alahas. Para kay Leah, sapat na ang maayos siyang kumikilos at propesyonal sa harap ng mga bisita. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan at dedikasyon, hindi pa rin siya nakakaiwas sa ilang mapanghusgang mata ng mga taong dumadaan sa hotel. May ilan na tumitingin sa kanya mula ulo hanggang paa, na para bang sinusukat kung karapat-dapat ba siyang magtrabaho sa ganoong klasing lugar. Isang hapon, matapos ang halos maghapon na pagsisilbi sa isang conference event, nakatayo siya sa gilid ng lobby habang inaayos ang tray ng mga baso. Kita sa kanyang mukha ang pagod pero nananatili ang mahinahong ekspresyon. Mula sa malayo, mapapansin kung paano niyang pinapangalagaan ang bawat galaw. Walang natatapon, walang nababangga, parang sanay na sanay sa bawat sulok ng hotel. Ngunit kahit gaano siya kaingat, alam niyang may mga araw na susubok sa kanyang pasensya at tibay ng loob. Hindi alam ng marami, may mga dahilan kung bakit pinipili niyang maging tahimik at hindi ibahagi ang kanyang buhay. Lumaki siyang hindi mahilig magpakilala at mas gusto niyang hayaan na lang ang kanyang gawa at ugali ang magkuwento tungkol sa kanya. May mga pagkakataong may mga bisitang mababait at nagpapasalamat ng lubos sa kanyang serbisyo. At iyon na para sa kanya ang pinakamalaking gantimpala. Pero may mga araw din na kailangan niyang ngumiti kahit nasasaktan o naiinis sa loob. Sa mismong araw na iyon, wala pang ideya si Leah na ang tahimik niyang mundo sa loob ng hotel ay malalagay sa isang sitwasyong magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang pangyayari ang magbubunyag ng lihim na matagal na niyang inilihim at magpapakita sa lahat kung sino siya sa kabila ng kanyang pagiging simple at tahimik na waitress. Ngunit bago dumating ang sandaling iyon, kailangan muna niyang harapin ang mga tao at sitwasyong susubok sa lahat ng pasensya at tapang na meron siya. Maagang gabi nang magsimula ang gala dinner sa Grand Ballroom ng hotel. Isa itong private event na inorganisa para sa ilang kilalang personalidad at mga piling bisita. Ang paligid ay puno ng malalaking chandelier, malalambot na musika, at mahahabang mesa na puno ng mamahaling kagamitan at pagkaing hindi basta-basta nakikita sa pangkaraniwang kainan. Abala ang lahat ng staff sa pag-aasikaso ng mga bisita at kabilang si Leah sa mga naka-assign sa VIP section. Nakasanayan na niyang magsilbi sa mga taong mataas ang katungkulan o may malaking pangalan. Pero alam din niyang kasama sa trabahong iyon ang pagtanggap ng mga pasaring at paminsan-minsang pangmamaliit. Pagkatapos niyang maghatid ng isang tray ng wine sa isang pares na kilalang negosyante, napansin niya ang pagdating ng isang grupo ng kabataan. Karamihan sa kanila ay nakasuot ng mamahaling damit at halatang sanay sa marangyang pamumuhay. Maingay silang pumasok, tila walang pakialam kung may mga taong nakatingin sa kanila.
Sa gitna ng grupo ay isang babaeng matangkad, maputi, at naka-fitted na pulang bestida na halatang mamahalin ang tela. Siya si Vanessa, anak ng isang sikat na politiko at kilalang kilala sa social media. Laging may hawak na cellphone, palaging kinukuhanan ang sarili at ang kasama niya ng mga larawan at video. Mabilis na umupo ang grupo sa isang mesa sa may gitnang bahagi ng ballroom. Halatang sanay silang utusan ang mga tao sa paligid dahil agad nilang tinawag ang isang waiter para sa tubig at appetizer. Pero hindi doon natapos ang kanilang mga hiling. Makalipas lang ang ilang minuto, tinawag nila si Leah para mag-order. At habang kinukuha niya ang order, ramdam niya ang mga mata ng ilan sa kanila na parang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. "Pwede bang pabilisan mo? Hindi kami sanay maghintay." Malamig at may halong pangmamata na sabi ni Vanessa habang nagkukulay ng lipstick gamit ang maliit na salamin. Sinulat lang ni Leah ang order sa kanyang maliit na notebook at ngumiti. "Opo ma'am, agad ko pong ipapaabot sa kitchen." Pero habang papalayo siya, narinig niya ang mahihinang tawanan at bulungan mula sa mesa. Bagay na hindi na bago sa kanya, pero sapat para maramdaman niyang siya ay tinutulungan o pinagtatawanan. Hindi nagtagal, bumalik siya dala ang appetizer. Bago pa man niya mailapag ang plato, isa sa mga kasama ni Vanessa ang biglang nagsabi, "Ay, sorry, pero hindi ba dapat mas maganda ang presentasyon? Kasi parang pangkarinderya naman to." Tumawa ang iba sa mesa at sumabay si Vanessa sa pangungutya. Baka kasi di pa siya marunong mag-plate o baka sa kanila ganito talaga. Biro nito na sinabayan ng pag-ikot ng mata. Pinilit ni Leah na manatiling mahinahon. Nilapag niya ang pagkain ng maayos at sinabing muli, "Pasensya na po, ipapaayos ko po kung may kulang." Ngunit imbes na tumigil, tila naging laro na para sa kanila ang pagbibigay ng paulit-ulit na reklamo. Ilang beses nilang ipinabalik ang pagkain, sinasabing kulang sa alat o sobra sa timpla, kahit halatang wala naman talagang mali. Habang abala siya sa kanilang mesa, napansin niyang ang ibang staff ay umiwas na sa paglapit sa grupo. Marahil ay ayaw nilang masabihan o mapahiyarin. Kaya si Leah, kahit pagod, ay tinapos ang bawat utos at reklamo ng grupo, na para bang wala siyang nararamdamang inis. Ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang mapagod hindi lang sa pisikal na gawain, kundi sa paulit-ulit na pambabastos na natatanggap niya. Habang patuloy ang gabi, naging mas malakas at halata ang pagtrato ng grupo sa kanya bilang parausan ng kanilang biro. Kapag nadadaan siya sa tabi ng mesa, may bigla na lang tatawag sa kanya ng malakas, Miss, dalian mo naman, parang ang bagal mo ah." O kaya ay, "Ano ba, hindi ba kayo tinuturuan dito kung paano magserbisyo?" Ang iba ay nagkukunwaring magbibigay ng tip, pero babawiin din, sabay tawa. Sa kabilang banda ng ballroom, may ilang bisitang tahimik lang na nanunood sa eksena. May mga nagbubulungan, halatang naiinis din sa asal ng grupo, pero wala ni isa sa kanila ang nakialam. Maging ang supervisor ng floor ay tila nag-aalangan, marahil ay dahil kilala niya kung sino ang pamilya ni Vanessa. Si Leah, bagaman sanay na sa ganitong uri ng kustumer, ay nararamdaman ng bumibigat ang dibdib niya sa bawat insultong natatanggap. Hindi siya makapagsumbong dahil alam niyang madalas kapag VIP guests ang kausap, mas pinapaboran ang bisita kaysa sa staff. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang manatiling propesyonal. Alam niyang may mas mahalaga siyang dahilan kung bakit siya nagtitiis at patuloy na nagsusumikap sa trabahong ito. Dahilan na ayaw pa niyang ipaalam sa kahit sino. Habang pinagmamasdan niya mula sa gilid ang grupo na abala sa pagkain at pagtawa, hindi niya namamalayan na may isang taong nakaupo sa dulo ng silid na kanina pa tahimik na sumusubaybay sa bawat galaw ng mga bisita, lalo na sa pagitan ni Leah at ng grupo. Ang mga mata ng taong ito ay matalim ngunit kalmado at
Tila ba may iniipon na impormasyon sa kanyang isipan. Hindi pa alam ni Leah, pero ang lalaking ito ay may malaking kinalaman sa mga pangyayaring magbabago sa kanyang buhay sa mga susunod na araw. Pasado 7:00 na ng gabi at puno pa rin ng ingay at tawanan ang ballroom. Pagkatapos mag-serve sa ibang mesa, muling tinawag si Leah ng grupo ni Vanessa. May kasama pa silang bagong dumating, isa ring kilalang anak ng negosyante, kaya lalong lumakas ang yabang ng kanilang kilos. Habang hawak ang tray na may 3 baso ng inumin, maingat na lumapit si Leah sa kanilang mesa. Pero bago pa man niya maibaba ang tray, tumayo si Vanessa at kunyaring bumati sa bagong dating. Sa kanyang paglakad, sinadya niyang bahagyang banggain si Leah sa balikat. Mabilis na natumba ang isang baso at tumapon ang juice sa puting dress ng isa sa mga kaibigan ni Vanessa. Pasado 7:00 ng gabi at puno pa rin ng ingay at tawanan ang ballroom. Pagkatapos mag-serve sa ibang mesa, muling tinawag si Leah ng grupo. Halos mapatid sa gulat si Leah at mabilis na humingi ng paumanhin. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Papalitan ko po agad ang dress o ipapalinisan. Pero bago pa siya matapos, naputol ito ng matinis na tinig ni Vanessa. Excuse me, clumsy ka ba? Sa ganitong klase ng hotel, dapat trained kayo? Ano to, first day mo? Sabay tingin sa mga kasama at nagtawanan sila. Ang babaeng natapunan, imbes na sabihing ayos lang, ay umiling at tumingin kay Vanessa na para bang hinihintay kung anong susunod na sasabihin nito. May ilang bisitang malapit sa kanila ang napatingin, pero mabilis na ibinalik ang atensyon sa kani-kanilang pagkain. Halata sa mata ni Leah ang hiya at pagkalito. Hindi niya alam kung dapat bang ipaliwanag pa o hayaan na lang ang sitwasyon. Pero hindi doon natapos ang lahat. Tumawag si Vanessa ng waiter na kilala niyang matagal nang nagtatrabaho sa hotel at sinabing, "Pakisabihan nga tong bago nyo na hindi dapat ganito ang quality ng staff dito. Nakakahiya sa guests." Tumango lang ang waiter at bahagyang ngumiti kay Leah na parang may halong awa, pero wala itong nagawa kundi sumunod. Pagbalik ni Leah sa kitchen area, ramdam niyang nanginginig pa ang kamay niya. Kumuha siya ng tissue para punasan ang maliit na tapon ng juice sa kanyang uniforme, sabay bitaw ng malalim na buntong hininga. Naramdaman niya ang mainit na tingin ng isa sa mga ka-kitchen staff na malapit sa kanya. "Leah, pasensya ka na ha. Alam mo naman, VIP sila," mahinang sabi nito. Tumango lang si Leah at pinilit ngumiti. Kahit na sa loob-loob niya, mabigat na ang pakiramdam niya sa nangyari. Hindi pa natatapos ang service nang muling tinawag ng grupo si Leah. Sa pagkakataong ito, nag-order sila ng 3 magkaibang dish at 2 dessert. Tapos ay sinabi nilang pabilisan dahil may susunod pa silang lakad. Sa pagbalik ni Leah dala ang mga pagkain, halatang inihanda niya ng maayos ang presentasyon. Ngunit nang ilapag niya ang huling plato sa harap ni Vanessa, bigla itong ngumisi at sinabing, "Teka, parang hindi ko gusto yung plating. Pwede bang ayusin mo ulit? Ayaw kong kumain ng pangit tignan." Tumawa ang ilan sa grupo at may isa pang nagdagdag, "Oo nga, baka pati lasa pangit." Sa kabila ng insulto, mahinahong sumagot si Leah. "Opo ma'am, babaguhin ko po." Kinuha niya ulit ang plato at bumalik sa kusina. Habang inaayos ito, naririnig niya ang mahihinang tawanan mula sa kanilang mesa na parang sinasadya talagang iparinig sa kanya. Ilang minuto lang at naibalik niya ang plato, pero kahit doon, hindi pa rin siya nakaligtas sa isa pang puna. "Mas maganda, pero next time, try harder. Sayang naman ang binabayad namin dito," sabi ni Vanessa, sabay lingon sa kanyang mga kaibigan. Habang tumatagal, mas ramdam ni Leah ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang basta pangungutya ang ginagawa nila,
parang sinasadya nilang gawing aliwan ang pag-insulto sa kanya. May mga oras na gusto na niyang sumagot, pero alam niyang wala siyang panalo, lalo na't kilala ang pamilya ni Vanessa. Sa ganitong klase ng mundo, madalas ay pera at koneksyon ang mas pinapakinggan kaysa sa katotohanan. Maya-maya, habang papunta siya sa isa pang mesa, naramdaman niya ang mga mata ng misteryosong lalaking nakaupo sa may dulo ng ballroom. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya, parang sinusuri ang bawat kilos niya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam na dulot ng presensyang iyon. Tila ba hindi ito ordinaryong bisita at may alam ito na hindi pa niya natutuklasan. Nang matapos ang dinner service sa mesa ni Vanessa, umalis muna ang grupo para mag-picture taking sa labas ng ballroom. Nakahinga ng maluwag si Leah at nakaupo sandali sa gilid para uminom ng tubig. Ngunit sa likod ng isip niya, alam niyang hindi pa tapos ang gabi. Kilala niya ang mga ganitong uri ng customer. Babalik at babalik para maghanap ng bago nilang gagawin sa kanya. At sa susunod, baka mas matindi pa. Hindi alam ni Leah, ang maliit na insidenteng iyon ng pagbabangga at pagpapahiya ay simula pa lang ng mas malaking pagsubok na haharapin niya sa gabing iyon. At sa mga mata ng lalaking tahimik na nakamasid, malinaw na hindi siya sang-ayon sa anumang ginawa ng grupo. Ngunit pinipili nitong maghintay ng tamang oras para makialam. Oras na magbubunyag ng isang lihim na magpapayanig sa lahat ng nasa hotel. Pagbalik ng grupo ni Vanessa mula sa kanilang pagpipicture sa lobby, mas maingay na sila at halatang may plano na namang bagong kalokohan. Sa halip na umupo ng tahimik, nag-ayos sila ng mesa na parang sila mismo ang may-ari ng lugar. Ipinatawag nila agad si Leah at sa paglapit niya, ngumisi si Vanessa na para bang may iniisip na ikafahiya niya. Leah, since ikaw naman ang nagsisilbi sa amin, gusto naming mag-enjoy. Alam mo yung parang live entertainment, sabi niya habang nilalaro ang baso ng wine. Napatingin si Leah, hindi agad nakasagot, kaya nagpatuloy si Vanessa. Sige na, kanta ka, kahit ano, uong mas magaling ka sumayaw, sayaw ka na lang dito sa harap. Natahimik ang mga kasama ni Leah sa malapit na mesa. May ilan pang bisitang napalingon, interesado sa kung ano ang mangyayari. Pero si Leah nanatiling nakatayo at mahinahong sumagot. Pasensya na po ma'am, pero hindi po kasama sa trabaho o ang mag-perform. Nandito po ako para maglingkod sa pagkain at inumin. Mabilis na nag-iba ang ekspresyon ni Vanessa. Mula sa ngiti ay naging malamig ang kanyang mga mata. Ayaw mo? Bakit? Feeling mo masyado kang importante para gawin yon? Sabay lingon sa mga kaibigan na agad tumawa at sumang-ayon. Hindi pa nakontento, isa sa mga kasama ni Vanessa ang biglang naglabas ng cellphone at nagsimulang mag-record. Sige na Leah, maganda to para sa social media. Trending ngayon yung mga videos ng mga staff na nagpapakita ng hidden talent nila. Malay mo sumikat ka pa. Ramdam ni Leah ang init sa kanyang piski, hindi dahil sa hiya lang, kundi dahil alam niyang nilalaro na nila ang dignidad niya sa harap ng mga bisita. Muli siyang tumanggi, pasensya na po talaga ma'am, pero hindi ko po magagawa yon. Sa halip na tumigil, lalo pang lumakas ang tawanan ng grupo. O siya, kung ayaw mo, maglinis ka na lang dito sa sahig. May natapon yata kanina. Utos ni Vanessa, kahit walang nakikitang kahit anong dumi. Alam ni Leah na wala namang talagang kalat, pero alam din niyang mas lalo lang lalaki ang gulo kapag tumanggi siya. Kaya kinuha niya ang basahan mula sa kanyang apron at marahan na yumuko para magpunas. Kahit malinaw na ginagawa lang siyang katatawanan. Habang ginagawa niya iyon, naririnig niya ang tunog ng kamera ng cellphone na paulit-ulit na kumukuha ng litrato. May mga mahihinang bulungan mula sa ibang mesa. May mga nagngingit-ngit sa nakikita, pero wala ni isa ang lumapit para ipagtanggol siya. Ang manager ng floor,
nakatayo lamang sa gilid, kunot ang noo, ngunit walang ginagawang aksyon. Sa loob-loob ni Leah, tinatanong niya ang sarili kung hanggang kailan siya magtitiis sa ganitong klase ng pagtrato. Pagkatapos niyang tapusin ang ipinapagawa, akala niya ay titigil na ang grupo. Pero bago siya makalayo, naririnig niya ulit ang boses ni Vanessa. "Next time, Leah, try mo namang ngumiti habang nagtatrabaho. Nakaka-bad vibes ka kasi." Napatigil si Leah at napabuntong hininga. Pinilit niyang ngumiti ng mahinahon. Kahit pakiramdam niya ay mabigat na ang dibdib at mababa na ang tingin ng iba sa kanya. Sa sulok ng ballroom, hindi pa rin umaalis ang misteryosong lalaking nakamasid sa kanya. Tahimik itong nakaupo sa kanyang mesa, hawak ang isang baso ng tubig na hindi man lang nauubos. Tila mas interesado sa bawat pangyayari kaysa sa pagkain o inumin. Sa bawat insidenteng nagaganap, lumalalim ang kanyang ekspresyon. Parang unti-unti na siyang nawawalan ng pasensya. Hindi iyon napapansin ng grupo, ngunit si Leah, sa kabila ng kanyang abala, ay napapansin minsan ang matalim ngunit mahinahong tingin ng estranghero. Pagbalik ni Leah sa kitchen area, sinalubong siya ng isa sa mga kasamahan niyang waiter. "Leah, grabe na sila. Gusto mo ba ipaalam ko sa manager na lumipat ka na lang ng assignment sa ibang mesa?" Umiling siya. "Huwag na. Konting tiis na lang, matatapos din to," sagot niya. Ayaw niyang isipin ng iba na tinatalikuran niya ang trabaho. Lalo na't alam niyang kaya niyang tapusin ang gabi nang hindi nagwawala o nawawala sa profesionalismo. Ngunit hindi rin niya maiwasang mapaisip kung bakit tila walang gustong kumalaban sa grupo. Totoo, kilala ang pamilya ni Vanessa, pero nakakapagtaka pa rin kung bakit lahat ay takot na magsalita. Maging siya ay nahuhulog sa parehong bitag, ang takot na baka mawalan ng trabaho o masira ang pangalan sa industriya. Sa paglipas ng oras, unti-unti na ring nararamdaman ni Leah ang pagod sa kanyang katawan. Ilang ulit siyang umikot mula kitchen papunta sa mesa ng grupo. Dala ang mga inumin, pagkain at kahit mga bagay na hindi naman talaga parte ng kanyang tungkulin. Sa bawat balik, naririnig niya ang mga pahapyaw na biro at insulto na pilit niyang iniwawaksi sa kanyang isipan. Ngunit sa isang bahagi ng kanyang puso, nagsisimula ng mabuo ang tanong, hanggang kailan siya mananahimik? Hindi pa niya alam na ang gabing ito ay hindi lang basta karaniwang araw sa trabaho. Sa likod ng mga tawanan at insultong natatanggap niya, may isang taong tahimik na naghihintay ng tamang oras upang itigil ang lahat ng ito. Isang oras na, kapag dumating, ay magpapabago hindi lang sa kanyang posisyon sa hotel, kundi pati na rin sa tingin sa kanya ng lahat ng tao sa paligid. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, mas lalo pang lumakas ang tawanan at usapan sa mesa ng grupo ni Vanessa. Halatang nakainom na sila at mas malakas na ang loob na gawin ang gusto nila. Si Leah, pagod na at mabigat na ang mga paa, ay patuloy pa rin sa pag-ikot sa ballroom para maglingkod sa iba't ibang bisita. Ngunit muling umabot sa kanya ang tawag mula sa mesa ng grupo. Sa pagkakataong ito, ipinatawag siya ni Vanessa na may hawak na baso ng mamahaling red wine. "Leah, halika nga rito," utos ni Vanessa na may ngiting pilya. Lumapit si Leah, dala ang maliit na ngiti at profesional na tindig. "Ano po iyon, ma'am?" tanong niya. Bago pa man siya makapagsalita ng higit, biglang idinampi ni Vanessa ang baso ng wine sa gilid ng kanyang labi at maingat na inamoy. Parang hindi ko gusto yon timpla," sabi nito. Tapos ay walang pasabi, itinapon niya ang laman ng baso sa mesa, dahilan para kumalat ang pulang likido sa puting tablecloth. "Linisin mo yan," malamig na utos niya. Walang ibang reaksyon si Leah, kundi ang pagkuha ng basahan mula sa kanyang apron, habang nakayuko siyang naglilinis. May narinig siyang isa pang tinig mula sa grupo. Baka hindi lang timpla ang pangit, baka pati yung nag-serve.
Biro ng isang lalaking kasama ni Vanessa. Pinilit ni Leah na huwag magpakita ng kahit anong emosyon. Ngunit bago pa siya makatayo mula sa pagpunas, biglang tumayo si Vanessa at tumingin ng diretsyo sa kanya. Alam mo ba kung bakit maraming hindi umuunlad sa trabaho? Kasi hindi marunong magbigay ng extra effort. Sa'yo kasi parang wala ka ng pake basta matapos lang. Hindi pa nakontento, inilapit ni Vanessa ang mukha niya kay Leah at sa harap ng lahat ay biglang sinampal ito. Nangyari iyon sa isang iglap. Ngunit para kay Leah, parang bumagal ang oras. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang pisngi at ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanila. Tahimik ang buong ballroom at tanging ang mahinang lagitik ng mga kubyertos mula sa ibang mesa ang maririnig. Walang sumigaw, walang nakialam. Ang manager na malapit lang sa pintuan ay nanatiling nakatayo, hawak ang clipboard na para bang walang nakita. Tumayo si Leah, dahan-dahan, at tinapik ang basahan sa kanyang palad. Hindi siya nagsalita. Walang luha na tumulo kahit ramdam niyang mabigat na ang dibdib niya. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palayo patungo sa kitchen. Ngunit sa kanyang likuran, muli niyang narinig ang mga tawanan ng grupo na para bang walang nangyaring seryoso. Sa hallway papunta sa kusina, nasalubong niya si Mang Erning, isa sa mga matagal ng janitor sa hotel. Kita nito ang pamumula ng pismi ni Leah at agad siyang tinanong, "Anong nangyari sa'yo?" Mahinang tanong nito. Umiling lang si Leah, "Wala po, Mang Erning. Babalik lang ako sa loob." Pero bago pa siya makalayo, hinawakan siya nito sa braso. "Leah, hindi tama ang ginagawa nila. Kung ayaw mo magsalita, baka dumating ang araw na mas lalala pa," sabi nito na puno ng pag-aalala. Ngumiti lang si Leah, pilit, at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating sa kusina, agad siyang lumapit sa maliit na salamin sa gilid para tingnan ang kanyang mukha. Kita pa rin ang pamumula sa kanyang pisngi, pero pinili niyang huwag na itong takpan. Para sa kanya, mas pipiliin niyang magpatuloy sa trabaho kaysa magpahinga at magmukhang mahina. Ngunit sa bawat sandaling lumilipas, ramdam niyang unti-unti nang kumukulo ang loob niya. Samantala, sa dulo ng ballroom, ang misteryosong lalaking kanina pa tahimik na nakamasid ay nakapikit sandali, huminga ng malalim at ipinabi ang hawak na baso. Tumayo ito mula sa kanyang mesa at umalis sa silid, tila may malinaw na plano na sa isipan. Hindi iyon napansin ng karamihan, maliban sa isang staff na nakakita sa kanya habang patungo sa direksyon ng opisina ng hotel. Sa labas ng ballroom, patuloy ang gala dinner na para bang walang nangyaring kakaiba. Ngunit sa ilalim ng marangyang ilaw at musika, may tensyong namumuo. Isang tensyon na handa nang pumutok sa tamang oras. Si Leah, kahit tahimik, ay handa na ring harapin kung ano pa ang susunod na mangyayari. At ang misteryosong lalaki, sa kabilang banda, ay pila naghahanda na ring tapusin ang gabi sa paraang hindi malilimutan ng lahat. Sa pagbalik ni Leah sa ballroom matapos ang ilang minutong paghuhugas ng kamay sa kusina, ramdam pa rin niya ang bahagyang hapdi sa pisngi. Pinilit niyang ipagpatuloy ang trabaho na para bang walang nangyari, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang mga matang sumusunod sa bawat kilos niya. May ilang bisita na palihim na sumusulyap, marahil ay nakita ang nangyari kanina, ngunit mabilis ding iniiwas ang tingin, ayaw masangkot, sa kabilang dulo ng silid. Nanatiling maayos ang kilos ng mga waiter at waitress, ngunit alam ni Leah na kumakalat na sa staff ang usapan tungkol sa insidente. Habang patuloy siya sa pag-aasikaso ng ibang mesa, napansin niya ang misteryosong lalaking kanina pa nakaupo sa isang sulok. Malaki ang pangangatawan nito, may tindig na parang sanay sa otoridad, at bihis na bihis sa maayos ngunit hindi ostentatibong suit. Kanina pa siya nito tinitingnan, ngunit hindi sa paraang mapanghusga, kundi parang may mas malalim na iniisip.
Nakaayos ng maigi ang kanyang postura at ang bawat galaw ay maingat. Ila sanay sa pagpapanatili ng composure kahit sa gitna ng kaguluhan. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, may kakaibang pakiramdam na bumalot kay Leah. Hindi niya ito kilala, ngunit may kung aning pamilyar sa lalaking iyon. Hindi niya alam kung ito ay dahil sa paraan ng pagtitig nito o dahil tila may otoridad sa bawat kilos niya. Hindi siya nagtagal sa pagtingin at agad ibinalik ang atensyon sa kanyang trabaho, ngunit mula noon, naging mas aware siya sa presensya nito. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang grupo ni Vanessa mula sa labas ng ballroom. Malalakas pa rin ang boses nila at may dala pa silang ilang bote ng mamahaling alak na malinaw na galing sa bar ng hotel. Muli nilang inupuan ng mesa na tila kanila lamang. Habang naglilingkod si Leah sa kabilang mesa, narinig niya ang tawag ni Vanessa. "Leah, dito ka nga. Bilisan mo." Anito na may tono ng panguutos. Hindi naman ito unusual para sa kanya, kaya lumapit siya. Ngunit habang papalapit, napansin niyang naatingin ang misteryosong lalaki. Bahagyang kumunot ang noo. Pagdating niya sa mesa ng grupo, iniabot ni Vanessa ang listahan ng bago nilang order, pero hindi tulad ng dati. Pila mas mahaba at mas detalyado. "Siguraduhin mong tama lahat ha, ayaw naming may palpak na naman," sabi ni Vanessa sabay irap. Tahimik lang na tinanggap ni Leah ang papel at tumango. Ngunit bago siya makalayo, idinagdag pa nito, "At pakidalhan kami ng isang bote ng pinakamahal na wine dito. Gusto naming i-celebrate ang gabi." Habang bumabalik siya sa kitchen area para ipasa ang order, napansin niyang ang misteryosong lalaki ay marahang tumayo mula sa kanyang mesa. Maingat at walang ingay, tumungo ito patungo sa direksyon ng front desk, kung saan naroon ang manager ng hotel. Hindi alam ni Leah kung bakit, ngunit ramdam niyang may kinalaman ito sa mga nangyayari ngayong gabi. Sa loob ng kitchen, habang abala siya sa paghahanda ng order, naririnig niya ang mahihinang bulungan ng ibang staff. May mga nag-uusap na kilala raw nila ang misteryosong lalaki at posibleng isa itong mataas na opisyal ng kumpanya. May isa pang nagsabi na baka ito ang auditor o espesyal na bisita ng may-ari. Lahat ay may kanya-kanyang haka-haka, ngunit wala ni isa ang nakakasiguro. Pagbalik ni Leah sa ballroom, dala ang wine na in-order ni Vanessa. Napansin niyang nakatayo na ang misteryosong lalaki malapit sa pinto. Kausap ang dalawang tao na mukhang senior staff ng hotel. Nakakrus ang mga braso nito at seryoso ang ekspresyon. Nang magtagpo ulit ang kanilang mga mata, bahagya siyang tinanguan nito na parang may ipinapahiwatig. Hindi man malinaw kung ano iyon, may kakaibang katiyakan na nag-ugat sa dibdib ni Leah na para bang hindi na siya nag-iisa. Samantala, sa mesa ni Vanessa, nagsimula na naman ang kanilang pangaasar. Habang binubuksan ni Leah ang bote ng wine, may isa sa mga kaibigan ni Vanessa ang nagkomento. "Siguro kung maganda-ganda ka, baka mas okay ang service dito." Tumawa sila, ngunit bago pa makapagsalita si Vanessa, isang malalim at matatag na tinig ang pumigil sa kanilang tawanan. "I think that's enough." Napalingon lahat sa pinagmulan ng boses. Ang misteryosong lalaki ay nakatayo na ngayon sa tabi ng mesa, tuwid ang likod at malamig ang titig. Tahimik ang buong ballroom at tila huminto ang oras sa pagitan ng kanilang mesa at ng taong ito. Hindi pa malinaw kay Leah kung bakit siya biglang nakialam, ngunit alam niyang may susunod pang mangyayari. Isang hakbang na maglalapit sa pagbubunyag ng lihim na matagal niyang tinatago. Nang marinig ang salitang iyon mula sa misteryosong lalaki, unti-unting humupa ang tawanan sa mesa ni Vanessa. Parang may kurtinang bumagsak sa ingay ng ballroom at biglang naging kapansin-pansin
ang maliliit na tunog, ang mahinang tikatik ng yelo sa baso, ang mahina at matalim na hinga ng isang waiter na nakahawak sa tray, ang pagkaluskos ng tela ng mga upuan habang may iilang bahagyang nag-aayos ng upo sa hindi maipaliwanag na kaba. Nakatayo ang lalaki, tuwid at walang bakas ng panginginig sa boses at tumingin sa bawat isa sa mga kabataang nasa mesa na para bang isa-isang binabasa ang layunin sa likod ng kanilang mga mata. Walang sigaw, walang galaw na pandarahas, puro katahimikan at bigat ng presensya, at iyon ang lalo pang nagpaigting ng tensyon. Nagkunwaring pabirong ngumiti si Vanessa at nag-ayos ng buhok, tila sinusubukan pang kontrolin ang sitwasyon. Sinagot niya ang lalaki nang may pilit na gaan sa tono na parang sinusukat kung hanggang saan aabot ang linya. Nagsabing biro lang daw ang lahat at wala raw masamang intensyon, sabay tawa na hindi makarating sa mata. Ngunit sa halip na sumagot, bahagyang lumapit ang lalaki at tumingin sa nakabukas na kamera ng isa sa mga kasama ni Vanessa. Tahimik na iniunat niya ang palad, isang galaw na hindi marahas, ngunit may malinaw na kahulugan. Pagkatapos ng ilang tibok ng puso na walang gumalaw, inabot din ng may hawak ng telepono ang gadget na parang napaso. Pinindot ng lalaki ang stop at pinatay ang screen. Sa kamarahang inilapang sa mesa at itinulak pabalik. Malinaw ang pahiwatig na tapos na ang palabas. May ilang bisita sa kalapit na mesa ang nakalingon at nagbagong direksyon ang usapan sa pagitan ng mga pabulong na boses. Sa gilid ng ballroom, napansin ni Leah na may dalawang senior staff na tila tinawag mula front office ang tahimik na nakamasid, handang sumalo kung sakaling kailanganin. Ang manager, na kanina pa nag-aalinlangan, ay dahan-dahang lumapit, ngunit tumigil sa distansyang hindi aabot sa eksenang nagbubuo. Parang inaantabayanan ang susunod na hakbang ng lalaki. Sa kabila ng lahat, nanatiling mahinahon si Leah. Nakatayo siya ilang hakbang sa likod ng lalaki, nakahawak pa rin sa bote ng wine, hinihingal ng bahagya at ramdam ang banayad na kirot ng nangyaring kahihiyan kanina. Subalit na yon ay may kakaibang katiyakan ang kanyang paghinga. Umaling ang lalaki kay Leah at mahinahong nagtanong kung okay lang siya. Ang boses nito ay mababa at may tono ng pag-aalaga na hindi mapagpunwari. Tumango si Leah, hindi agad makapagbukas ng bibig. Marahil ay nagugulat pa rin sa biglaang pagharang na nagligtas sa kanya sa isa pang posibleng pangungutya. Kaya nang muling magsalita ang lalaki, hindi kay Leah ang tingin, kundi sa buong mesa. Isang titig na malinaw ang pakiusap, ngunit may laman na utos. Sinabi niyang itigil na ang paglalarot sa dignidad ng staff dahil ang pagpapatawa na nakasandal sa pag-apak ng tao ay hindi kailanman magiging biro. Wala pa ring malalaking galaw o salita, ngunit parang kumapit ang lamig sa paligid kung saan nakaupo ang grupo at isa-isa nang ibinaba ang mga tingin ng mga kabataan. Iniayos ang mga baso, pinupunasan ang wala namang tapon at pilit na ginagawang abala ang mga sarili sa maliliit na bagay para lang may magawa. Humugot ng mahabang hininga si Vanessa. Animoy naghahanap ng last say at pinilit na ipaliwanag na sila ang bisita, na sila ay nagbabayad ng mahal at dapat daw ay masanay ang staff sa kahit anong hiling. Sa puntong iyon, isang bahagyang padangat lamang ng kilay ang isinagot ng lalaki na para bang sinasabing ang kabayaran ay hindi lisensya para ipagpalit ang respeto sa aliw. Sinundan niya ito ng isang tanong na hindi nakatutok sa pera o pribilehiyo, kundi sa simpleng aral na matagal nang itinuro ng matinong magulang. Kung gustong igalang, matutong rumespeto. Walang sermon tungkol sa batas o polisiya, pero ang bigat ng mga salita ay parang timbangan na itinapat sa harap ng lahat. Naramdaman ng grupo na wala silang takas sa bigat na iyon dahil hindi ito sigaw na pwedeng sagutin ng sigaw. Isa itong anyo ng paninindigan na hindi maitutulak ng yabang. Sa likod ng mga upuan, may iilang staff na hindi na nakapigil at bahagyang pumalakpak. Napahiya rin agad at napatingin sa sahig,
pero sapat na para mapansin ng iba na hindi na sila natatakot tulad ng dati. May bisitang babae sa kabilang mesa ang marahang tumayo at nilapitan si Leah para sabihing huwag mag-alala, naniniwala siyang nakita ng marami ang totoo. Hindi iyon eksenang malakas o maporma, payak, mahinahon, at mas totoo kaysa sa anumang public apology na paulit-ulit na naririnig sa mga palabas. Sa di kalayuan, sumenyas ang manager sa bartender na i-hold muna ang susunod na alak ng mesa ni Vanessa. Isang kilos na dati ay hindi niya magagawang gawin kung walang mas mataas na lakas ng loob na sumalo sa posibleng reklamo. Muling nagsalita ang lalaki. Ngayon ay direkta na ang tinig, ngunit hindi pa rin marahas. Hiningi niya sa grupo na huwag nang pahabain ang gabi sa ganitong paraan. Kung may hiling sila sa serbisyo, sabihin ng maayos at susunod ang staff sa abot ng kaya at tamang alituntunin. Ngunit kung paglilibang sa kapwa ang hanap nila, marapat lang na maghanap sila ng ibang paraan dahil sa lugar na ito, ang dignidad ng tao, bisita man o kawani, ay hindi pangtaya sa alinmang laro. May tumikhim sa dulo ng mesa, may kumamot ng batok at may marahang nagsabing naiintindihan nila. Ang tono, kahit pilit ang lakas, ay may bakas ng pagkatalo na hindi na mailalaban pa. Sa pagkakataong iyon, lumapit ang lalaki ng kalahating hakbang at marahang ipinaling ang katawan na para bang ginagawa niyang saksi ang buong ballroom. Walang dramatikong pagtaas ng kamay, ngunit ramdam ng lahat ang tinig na umaabot sa bawat sulok. Humingi siya ng katahimikan at ibinaling ang usapan sa mas mahalagang bagay kaysa sa pag-aayos ng alak o replating ng dessert. Ang pag-amin na may nasaktan. Hindi man niya binanggit ang pangalan ni Leah, malinaw sa lahat kung sino ang tinutukoy. Nagtanong siya kung may magsasabi man lang ng pasensya, hindi bilang kahinaan kundi bilang pag-amin sa kapwa. Matagal na sandali ang lumipas at sa mahabang katahimikan na iyon, tila baga nakarinig ang buong ballroom ng isang huni ng konsensya. Sa wakas, may isang kabataang kasama ni Vanessa ang unang bumulong ng sorry. Halos hindi marinig, pero tunay. Sumunod ang dalawa, mas malinaw at hindi na binubura ng tawa. Si Vanessa mismo ay hindi agad nakasali sa pag-usal ng paghingi ng tawad at sa ilang sandali, napatingin siya kay Leah na nakatayo pa rin sa likod. Sa wakas ay nagsalita siya, hindi kasing lakas ng dati, at sinabing hindi niya sinasadya na ganun ang kahihinatnan. Hindi iyon perpekto at tiyak na hindi sapat para burahin ang nangyari. Ngunit sa sandaling iyon, sapat para maputol ang ulan ng pang-aapi at magbukas ng pinto para sa hakbang na susunod. Marahang tumango ang lalaki, tila kumikilala sa maliit na pag-usad. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang balikat at para sa unang pagkakataong ngayong gabi, may init na dumapo sa tono niya. Sinabi niyang lahat ay pwedeng magsimula ulit, maging ang serbisyong natigil, maging ang gabing dapat ay para sa kasiyahan. Ngunit malinaw ang paalala, ang kasiyahang nakaugat sa kahihiyang ng iba ay laging mauuwi sa katahimikang tulad nito. At walang sinumang nakakukuha ng panalo roon. Isinulyap niya ang tingin sa manager na ngayon ay mas panatag ang itsura at isang maliit na tango ang nagpalipad sa mga staff upang ayusin ang mga mesa, itama ang mga order at ituloy ang gabing para sa lahat, hindi para sa iilan. Sa pagbalik ni Leah sa kusina para asikasuhin ang bagong listahan ng order na mas maayos na ang pagkakalatag, napahawak siya sa dibdib at dahan-dahang huminga. Hindi pa niya nauunawaan kung bakit ganun na lang ang pag-aalala ng estrangherong lalaki. Ngunit malinaw na hindi ito tulad ng mga bisitang sanay sa pagsunod ng lahat. Habang inaayos niya ang pitcher ng tubig at ang pangalawang bote ng wine, napatingin siya sa sariling anino sa salaming nasa itaas ng counter. May kakaibang lakas sa kanyang mga mata, hindi yabang, hindi rumesbak, kundi tahimik na kumpiyansa na may isang tinig na sa wakas ay kumampi sa tama. Pagbalik niya sa ballroom,
Tumambad ang isang mas panatag na tanawin. Nakaayos na ang mga baso, wala nang nakabukas na kamera, at ang mga bisita sa iba't ibang mesa ay muling bumalik sa kanilang usapan. Ngunit ngayon ay may halong pagrespeto sa espasyo at sa mga taong nagsisilbi sa kanila. Ang lalaki ay nakatayo pa rin, bahagyang lumingon nang makita si Leah, at sa isang simpleng tanggo ay parang sinabing hindi pa tapos ang gabing ito, pero ligtas ka na sa sandaling ito. Si Vanessa at ang kanyang mga kasama ay nakayuko, hindi na maporma ang pagkilos at marahang nag-aayos ng kanilang mga plato na parabang ngayon lang nila napansing may bigat ang bawat galaw. Sa kaloob-looban ng gabing iyon, bago muling bumulong ang musika at bago muling magsalin ng alak ang bartender, may namuong katahimikan na hindi nakakatakot kundi nakagagamot. Ang uri ng katahimikan na naghahanda ng entablado para sa susunod na katotohanang hindi na maikakaila. Sapagkat sa susunod na sandali, ang lalaking ito na mahinahon ngunit matigas ang paninindigan ay hindi na mananatiling estranghero sa karamihan at ang paglalapit ng kanyang hakbang patungo sa katotohanan ay magbubukas ng pinto sa pagkilalang magpapabago sa buong silid sa paraang hindi na mababalik sa dati. Tahimik na tumayo ang lalaki sa gitna ng ballroom. Tila ba bawat kilos ay sinadyang mabagal at matatag. Ang tingin niya ay diretso kay Leah na nasa gilid pa rin ng kanilang mesa. Hawak ang tray na walang laman. Lumapit siya ng walang pagmamadali at nang makalapit, marahan niyang inilagay ang kamay sa balikat nito. Malinaw sa lahat na hindi ito kilos ng pangaangkin, kundi ng pagkalinga. Nakayuko si Leah, tila nahihiya pa rin sa nangyari, ngunit bahagyang tinaas ng lalaki ang kanyang baba gamit ang dalawang daliri. Okay ka lang ba? Mahinahon niyang tanong. Tumango si Leah, pero hindi nagawang magsalita. Ramdam pa rin ang bigat ng sitwasyon. Pagkatapos ay humarap ang lalaki sa buong mesa ng grupo ni Vanessa. Tahimik, ngunit matalim ang kanyang tingin. Sa puntong yun, kahit walang nagsasalita, nararamdaman ng lahat ang pagbabago ng hangin sa loob ng silid. Para bang bawat isa ay naghihintay kung ano ang susunod niyang gagawin. Sa isang boses na kalmado, ngunit mabigat, nagsalita siya. Anong karapatan ninyo para bastusin ang anak ko? Parang bomba ang mga salitang iyon. Halos lahat ng naroroon mula sa mga waiter hanggang sa mga bisita ay napalingon at napamulagat. Si Vanessa at ang kanyang mga kasama ay nanigas sa kanilang kinauupuan at maging ang manager ay napahakbang paharap, tila hindi makapaniwala sa narinig. Sa gilid ng silid, may ilang staff na bahagyang napanganga, hindi makapaniwala sa revelasyong iyon. Sa unang pagkakataon, nakitang ngumiti si Leah. Hindi ngiti ng kasiyahan, kundi ng bahagyang pag-amin na tapos na ang katahimikan na matagal niyang pinili. Unto. Mabilis na kumilos ang isip ni Vanessa, ngunit wala siyang maisip na depensa. Anak ninyo? Tanong niya, halos pabulong. Tumango ang lalaki. Oo, anak ko si Leah. At oo, totoo. Hindi niya sinasabi sa inyo o sa kahit kanino dito dahil pinili niyang pumasok bilang ordinaryong empleyado. Gusto niyang matutong kumayod, hindi umasa sa pangalan ko. Pero ngayong nakikita ko kung paano ninyo siya tinrato, hindi ko hahayaang manatili kayong walang respeto. Halos marinig ng lahat ang mahihinang bulungan mula sa ibang mesa. May mga bisitang halatang kilala ang lalaki at nagsusulyapan, habang ang iba ay tila ngayon lang narinig ang pangalang iyon. Don Rafael Soriano, ang tunay na may-ari ng hotel. Isang pangalan na may bigat sa industriya, hindi lang sa bansa kundi sa labas nito. Si Vanessa, na kanina lang ay puno ng kumpiyansa, ngayon ay nanginginig ang mga kamay. Hindi namin alam, wala kaming balak. Ngunit pinutol siya ni Don Rafael. Hindi ninyo kailangan malaman kung sino siya para igalang siya.
hindi kailanmang naging requirement ang pangalan o yaman para sa respeto. Ang kailangan lang ay pagkatao at kabutihang asal, mga bagay na wala sa kilos ninyo ngayong gabi. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng silid. Ang mga bisitang dati abala sa sarili ay ngayon nakamasid sa eksenang nangyayari. Ang mga staff na madalas ay tahimik lang sa gilid ay nagbigay ng maliliit na tamo, parang may bahid ng katarungang matagal na nilang hinihintay na makita. Samantalang ang grupo ni Vanessa ay halos hindi makatingin sa kahit kanino. Bumaling si Don Rafael sa manager na nakatayo pa rin sa may pinto. "Alam mo ba ang nangyayari?" tanong niya. "Opo sir, pero wala nang pero. Alam mo dapat kung paano ipagtanggol ang mga tao mo. Kung hindi mo kayang gawin iyon, baka kailangan nating pag-usapan kung karapat-dapat ka pa sa posisyon mo." Tumango ang manager, namumula ang mukha sa hiya. Muling bumalik ang tingin ni Don Rafael sa grupo ni Vanessa. "Bibigyan ko kayo ng pagkakataong ayusin ito. Humingi kayo ng tawad hindi dahil anak ko siya, kundi dahil tao siya. Kung hindi ninyo kayang gawin iyon, aalis kayo rito ngayong gabi at hindi na muling makakapasok sa alinman sa mga hotel ko." Tahimik ang ilang segundo bago isa-isang nagsalita ang ilan sa mga kasama ni Vanessa, humihingi ng tawad kay Leah. Ang boses ni Vanessa ay mababa at puno ng panghihina, ngunit sa huli ay binitiwan niya rin ang mga salitang iyon. "Pasensya na, hindi ko dapat ginawa yon." Hindi sumagot si Leah, ngunit tumango siya at marahang huminga. Parang tinatanggap na ang gabi ay malapit nang matapos sa ibang tono kaysa sa kung paano ito nagsimula. Sa puntong iyon, lumapit si Don Rafael sa kanya, inilagay ang braso sa kanyang balikat at dahan-dahang inalalayan siya palayo sa mesa. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin, hindi na dahil sa hiya o tsismis, kundi dahil sa respeto sa eksenang kanilang nasaksihan. Habang lumalayo sila, umigil si Don Rafael at lumingon sa mga naiwan. "Tandaan ninyo, ang yaman at impluensya ay walang silbi kung hindi ninyo kayang igalang ang kapwa ninyo. Sa lugar ko lahat ay pantay, bisita man o nagtatrabaho rito." Sa huling mga salitang iyon, muling bumalik ang musika sa ballroom, ngunit ngayon ay may kakaibang katahimikan at pagninilay na iniwan sa lahat ng nakarinig. At para kay Leah, ito ang unang gabi na hindi niya kailangang magtago sa anino ng kanyang pinagmulan. Sa wakas, alam ng lahat kung sino siya, at higit pa roon, alam na rin nila na hindi siya basta-basta papayagang tapakan ng kahit sino. Biglang nagbago ang ritmo ng gabi matapos ang revelasyon ni Don Rafael. Ang mga alingasngas na dati parang halakhak sa hangin ay napalitan ng mahinang bulungan na may halong pagkabigla at paggalang. Sa isang kumpas ng kamay, hindi malakas at hindi rin padalos, tinawag ni Don Rafael ang head of security at ang duty manager na kanina pa nakatayo sa gilid na parang natutuyuan ng laway sa hiya. Lumapit ang dalawang opisyal na tila mas maingat na ngayon sa bawat hakbang. Bit-bit ang clipboard at maliit na leather folio kung saan nakatago ang incident forms. Maaliwalas pa rin ang ilaw ng ballroom, ngunit may kakaibang bigat sa ginto at kristal na tila baga pinapasan ang kahulugan ng nangyari. Nang makalapit ang head of security, sinabi ni Don Rafael na isecure ang lahat ng CCTV angles mula lobby hanggang ballroom at ang anumang footage mula sa bar at service corridor ngayong gabi. Walang sigaw na lumipad, walang politika na binanggit, ngunit klaro ang tono. Ito ay formal at may kahihinatnan. Idinagdag niya na lahat ng staff na may nakita ay huwag matakot magpahayag. Ang sinumang maghiganti o manligalig sa kanila ay ituturing na paglabag sa polisiya ng kumpanya. Ramdam ng mga waiter at ng housekeeping runner na parang tinanggalan sila ng gapos. May taong malinaw na kumakampi sa patakaran at hindi sa pangalan. Doon naman sa mesa ni Vanessa,
Tila unti-unti nang nauupos ang yabang. Ang unang sumubok magsalita ay ang lalaking kasama nila na sanay sa mabilis na paliwanag at pabirong-biro. Ngunit nang salubungin siya ng tingin ni Don Rafael, hindi pangaaway, kundi pangungusap na wala pang salitang lumalabas. Naputol ang hangin sa kanyang lalamunan. Ang duty manager, sa hudyat ng may-ari, mahinahong inilapag sa mesa ang dalawang papel, isang insidente acknowledgement at isang sulat na nagsasaad ng immediate revocation ng kanilang guest privileges sa lahat ng hotel at properties na kaanib ng grupo. May tatlong opsyon ang sulat. Maayos na pag-alis ngayong gabi matapos bayaran ang lahat ng nagastos. Formal na paghingi ng tawad na isusumite sa HR bilang bahagi ng record at kusang loob na pagdalo sa isang half-day courtesy and compliance session kung nanaisin nilang mag-appeal sa hinaharap. Walang sapilitang pagpapatira pa, ngunit ramdam na ramdam ang bigat ng mga kondisyon. Ito ang uri ng pagharap na hindi nalilito sa pagitan ng pagpaparusa at pagwawasto. Si Vanessa, na kanina pa nilalamon ng katahimikan, tinangkang buksan ang bag na parang may hahanaping sagot. Ngunit wala namang nagpagaan sa kanya roon. Sa halip, napatingin siya kay Leah na bahagyang nakatayo sa likod ni Don Rafael. Hawak pa ang tray at tila hindi alam kung saan ilulugar ang mga kamay. May ilang segundo ng titig na hindi lumalagpas sa paghingi ng dispensa. Hindi na kailangang ulitin ang sinabi niya kanina. Ang sunod na lumabas sa bibig niya ay praktikal. Inanong niya kung saan pwedeng pirmahan ang papeles at kung maaari bang makausap ang HR kinabukasan upang ipaliwanag ang pangyayari. Tumugon si Don Rafael na walang ipapakitang dahilan at dito pumasok ang halos mapaluhod na sandali. Hindi sa dramatikong pagyukod na parang teleserye, kundi sa tunay na pagkupas ng tindig. Nang ilapit ng head of security ang acknowledgement sheet, napatayo si Vanessa at ang dalawa niyang kasama na parang may bigat sa tuhod. Sa pag-abot ng panulat, lumuhod ang isang binata upang maghanap ng matibay na patungan sa mababang coffee table sa tabi ng mesa at doon pumirma. Nanginginig ang kamay. Habang paulit-ulit na binibigkas ang pasensya na hindi na minamanduhan ng kamera. Ang isa pang kasama, hindi man tuluyang lumuhod, ay napasampa ang tuhod sa gilid ng upuan para lang makasulat ng maayos. Namumuo ang pawis sa sentido. Ang larawan ng kanilang kilos, ang unti-unting pagyupo ng mga leeg, ang maingat na paglagda sa dokumento, ang maamong boses na may pag-amin, ay higit na mabigat kaysa sa alinmang sapilitang paghingi ng tawad. Kung may nakapaligid mang luha, yun ay sa gilid ng ilang staff na ngayon lang nasaksihang pinahalagahan ang dignidad nila sa harap ng kapangyarihan. Sa tabi, may dalawang bisita na tumayo at lumapit kay Leah. Isa ay nanay na may kasamang dalagitang anak. Tahimik nilang sinabi na nagpapasalamat sila sa serbisyo niya buong gabi at hihilingin nilang siya ang mag-asikaso kung babalik pa sila sa hotel. Tinapik ng nanay ang kamay ni Leah at sa isang iglap, ang bigat ng ballroom ay tila gumaan. Ang duty manager naman, halatang natuto sa masakit na aral, maingat na humarap sa staff at nagbigay ng malinaw na direktiba. Kung may VIP man, ang VIP treatment ay hindi kailanman kasama ang paglapastanan sa sinuman. Inutusan niya ang maitre d' na kumuha ng listahan ng mga team member na naka-duty upang mabigyan ng debrief at counseling kung kinakailangan at maglaan ng paid 10-minute break bago muling isalang sa service ang mga napagod sa tensyon, kasama na si Leah. Sa unang pagkakataon, hindi ito tunog pangakong hangin, may kasunod na aksyon. Hindi nakalimot si Don Rafael sa pagkilos na lampas sa silid. Humugot siya ng telepono at mahinahong kinausap ang isang tao mula sa legal at compliance. Inilatag niya ang pangyayari sa baryong Buod. Isang insidente ng public humiliation sa staff, may pisikal na pananakit, may social media recording na na-flag na,
at ang agarang tugon ng hotel. Ipinasa niya ang pasya, lifetime ban sa grupo sa lahat ng properties, maliban na lang kung sapat at totoo ang pagpapakumbaba sa hinaharap. Hindi para sa kanya, kundi para sa taong sinaktan at para sa mga empleyado. Hiningi rin niya na i-review ang training modules tungkol sa handling abusive guests at ang escalation protocol kapag natitigil na ang respeto. Walang politika sa kanyang wika, pulso ng isang lider na may pamantayan at hindi pumapayag na kalabisan. Nang matapos ang formalidad, dahan-dahang iniwan ng grupo ni Vanessa ang kanilang mesa. Ibinaba nila ang mga tingin habang sakay sa paghatid ng security papunta sa settlement desk, kung saan ilalapat ang bayarin at formal na isusumite ang mga papel para sa record. Walang naghabol ng kamera, walang sumigaw ng shame. Sa halip, may iilang pagpalakpak na maikli at taimtim mula sa magkabilang dulo ng ballroom. Hindi para ipahiya ang aalis, kundi para isaludo ang prinsipyong iniharap ng may-ari. Tumingin si Don Rafael sa direksyong iyon at marahang nagtaas ng kamay, senyas na sapat na iyon. Ang layunin ay natupad na. Sa gitna ng lahat, nanatili si Leah sa tabi ng service station. Pinagmamasdan ang pahihinatnan ng gabing halos pumunit sa kanyang loob. Lumapit si Don Rafael at marahang tinanong kung nais ba niyang magpahinga muna sa staff lounge. Pumikit si Leah sandali at huminga ng malalim, saka tumamo. "Sandali lang po," sabi niya, at bago bumitiw sa trabaho, kinuha niya ang maliit na notepad sa bulsa at inayos ang huling 2 order ng mesa sa kanan. Isang hudyat na kahit pinahalagahan ang kanyang damdamin, pinipili pa rin niyang gawing buong-buo ang serbisyo. Napangiti si Don Rafael, bahagya at may laman. "Hindi ko kailanman gustong tanggalin sa iyo ang pagpili," mahinahon niyang sagot. "Ang gusto ko lang, kapag pinili mong maglingkod, walang sino mang tatapak sa iyo." Makalipas ang ilang minuto, muling sumigla ang musika. Pero may bago sa himig nito. Parang mas malambing ang notas, mas masinop ang saliw. Ang bartender, na kanina pa kinakabahan, nag-angat ng puntilya at maingat na nag-shake ng 2 signature mocktail. Regalo raw para sa 2 mesa na mahabagin ang naging mata sa insidente. Ang pastry chef naman, tahimik na naglabas ng maliit na plato ng pastilya start para sa staff sa likod. Dagdag lakas ng loob sa isang gabing mahabang-mahaba. Naglakad ang head of security pabalik kay Don Rafael at sinabing na preserve na ang CCTV at insecure na rin ang mga kuhang video ng mga bisitang nagkusang mag-share. Tumango si Don Rafael at nagpasalamat. Sa kamuling ibinalik ang tingin kay Leah, na ngayon ay nakaupo sa staff lounge, iniinom ang malamig na tubig at unti-unting binibitawan ang panginginig sa kanyang mga daliri. Sa huling bahagi ng oras na iyon, bago sumara ang malaking eksena ng gabi, lumapit ang manager kay Don Rafael at kay Leah. Walang paligoy-ligoy, tahasan at taos ang kanyang paghingi ng tawad sa kakulangan ng agarang aksyon. Inilahad niya ang mga susunod na hakbang na sarili niyang naisip. Refresher briefing bukas sa lahat ng shift, malinaw na signage sa back of house para sa zero tolerance sa harassment, at isang simpleng pader ng pasasalamat kung saan pwedeng magsulat ang bisita ng papuri sa staff, hindi para magpayaman ng imahe, kundi para ipaalala sa lahat kung ano ang tunay na halaga ng maayos na pakikitungo. Hindi sumagot si Leah, ngunit ang marahang pagtango niya at ang maluwag na buntong hininga ang naging pahintulot. At sa muling pag-ikot ng mga plato at baso, sa pagbalik ng normal na daloy ng gabi, may isang tanawing na natili sa alaala ng lahat. Ang isang ama na hindi kailangang sumigaw para igiit ang hangganan. Ang isang anak na hindi na kailangang yumuko para lang magpatuloy. At isang silid na natutong umusal ng respeto nang hindi kinapailangan ng kamera. Halos mapaluhod ang lahat.
Hindi sa takot, kundi sa pag-unawa na sa lugar na minarkahan ng prinsipyo. Ang tunay na kapangyarihan ay ang pagpili ng tama kahit walang nagsasaya sa gilid. Kinabukasan, mabilis kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa ballroom. Hindi lamang sa loob ng hotel, kundi pati na rin sa social media. May ilang bisita ang nakapag-record ng mga bahagi ng insidente at kahit sinubukan ng security na higpitan ang paglabas ng mga video, may ilan pa ring nakalusot at na-upload. Sa mga clip na iyon, malinaw na nakikita kung paanong itinindig ni Don Rafael ang kanyang sarili para kay Leah at kung paanong nagbago ang kilos ng grupo ni Vanessa matapos malaman ang katotohanan. Sa mga komento, maraming nagpahayag ng paghanga, hindi lang sa tapang ng may-ari, kundi sa kahinhinan ni Leah na sa kabila ng lahat ay pinili pa ring magpatuloy sa trabaho matapos ang insidente. Sa umaga, tinawag ni Don Rafael si Leah sa kanyang opisina na nasa pinakamataas na palapag ng hotel. Iyon ang unang pagkakataon na makapasok siya sa lugar na dati ay tanging naririnig lang niya mula sa ibang staff. Maluwang at maaliwalas ang opisina, may malalaking bintana na tanawang lungsod at may mababang tunog ng tubig mula sa maliit na fountain sa gilid. Pagpasok niya, bumangon si Don Rafael mula sa kanyang desk at sinalubong siya ng isang ngiti na may halong pag-alala. "Leah, maupo ka. Alam kong pagod ka pa sa nangyari kagabi," sabi nito. Tahimik siyang umupo at maayos na inilapag ang bag sa gilid ng upuan. "Salamat po, sir," sagot niya. "Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa ginawa ninyo." Umiling si Don Rafael. "Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Ginawa ko lang ang nararapat. Ang mali ay dapat tinutuwid. Lalo na kung ang nasasaktan ay isang tao ko." Matapos ang ilang sandaling katahimikan, kinuha ni Don Rafael ang isang folder mula sa kanyang mesa at iniabot kay Leah. "Ito ay alok ko sa iyo. Matagal ko nang naririnig mula sa ilang supervisor mo na mahusay ka sa trabaho, hindi lang sa serbisyo kundi sa pakikitungo sa mga tao. Gusto kong simulan mo na ang pagsasanay para maging operation supervisor. Hindi mo na kailangang manatiling waitress kung handa ka nang mag-level up." Napasinghap si Leah at napatingin sa kanya. "Sir, sigurado po kayo? Parang ang bilis." Tumamo si Don Rafael. "Hindi ko sinasabi na wala ka nang matututunan, pero nakita ko mismo kagabi kung paano ka nagdala ng sarili mo sa gitna ng kahihiyan. Hindi lahat ng tao ay may ganong lakas." Hindi agad nakasagot si Leah. Sa loob-loob niya, naalala niya ang mga gabing halos wala siyang tulog dahil sa doble-dobling shift at ang mga umagang kumakain siya ng simpleng pandesal para makapagsimula ng trabaho. Ngayon, narito siya, nakaupo sa opisina ng may-ari, inaalok ng posisyon na hindi niya inakalang maaabot sa ganitong bilis. Sa huli ay napangiti siya at tumango. "Kung iyon po ang tiwala ninyo sa akin, gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat." Numiti si Don Rafael. Saka tinawag ang HR manager na nasa kabilang silid para ipaliwanag kay Leah ang magiging proseso ng kanyang pagsasanay. Habang abala sila sa pag-uusap, napansin ni Leah na parang mas malalim ang tingin ni Don Rafael sa kanya. Hindi lang bilang isang empleyado, kundi bilang anak. Marahil ay panahon na rin para sa kanya na tanggapin at yakapin ang koneksyong iyon, kahit hindi niya ito ipinagmamalaki noon, para mapanatili ang kanyang simpleng pamumuhay. Paglabas niya ng opisina, sinalubong siya ng ilan sa kanyang mga kasamahan na narinig na ang balita. May ilan na tuwang-tuwa para sa kanya at may ilan ding nagulat ngunit natuwa rin. "Leah, balita namin ikaw na raw ang magiging susunod na supervisor," sabi ng isa sa mga kaibigan niyang waitress. Mahina siyang tumawa at sinabing, "Mag-aaral pa lang ako, pero salamat." Sa sumunod na mga araw,
Naging mas maayos ang atmosfera sa hotel. May mga bagong patakaran na ipinatupad hinggil sa pagprotekta sa dignidad ng staff. May naka-post sa bawat service area na paalala para sa lahat ng empleyado. Sa hotel na ito, lahat ay pantay. Ang respeto ay hindi nakabase sa posisyon o sa pangalan. Naging mas matatag ang loob ng mga staff na magsalita kung may nangyayaring hindi tama. Alam nilang may sumusuporta sa kanila mula sa pinakamataas na posisyon. Si Vanessa at ang kanyang grupo naman ay nanatiling tahimik matapos ang insidente. May balita na pumunta sila sa head office ng kumpanya ni Don Rafael para formal na humingi ng paumanhin. Hindi malinaw kung tatanggalin ang ban sa kanila. Ngunit malinaw na hindi iyon agad mangyayari. Ang pinakamahalaga ay natutunan nila ang leksyon na kahit ang pinakamataas na yaman ay walang halaga kung ipapalit mo ito sa ugaling nanliliit ng kapwa. Isang linggo pagkatapos ng insidente, habang tinatapos ni Leah ang kanyang shift, pinatawag siya muli ni Don Rafael. Sa pagkakataong ito, hindi sa opisina kundi sa coffee lounge ng hotel. Tahimik silang naupo sa isang mesa malapit sa bintana. "Leah," sabi ni Don Rafael, "alam kong matagal mong tinago ang koneksyon natin. Naiintindihan ko kung bakit. Pero gusto ko sanang malaman mo na sa mga susunod na buwan, magiging mas malaki ang papel mo dito sa hotel. At kung handa ka, gusto ko ring mas maging bukas ka sa kung sino ka." Napaisip si Leah. Hindi niya agad nasagot ang tanong. Ngunit alam niyang darating ang oras na kakailanganin niyang harapin iyon. Sa ngayon, sapat na sa kanya ang katotohanang sa loob ng hotel, sa mga kasama niya sa trabaho, at sa mga bisita. May respeto na siyang nakamit hindi dahil sa pangalan na dala niya, kundi dahil sa kung paano siya nagtrabaho at humarap sa pagsubok. At iyon ang pinakamalaking gantimpala para sa kanya. Lumipas ang ilang buwan mula nang mangyari ang insidente sa ballroom. Sa panahong iyon, malaki na ang ipinagbago ng takbo ng trabaho ni Leah. Nagsimula na siya sa kanyang pagsasanay bilang operations supervisor at sa bawat linggo ay may natututuhan siyang bago mula sa pamamahala ng staff hanggang sa pag-aayos ng mga komplikadong sitwasyon sa pagitan ng mga bisita at empleyado. Hindi madali ang proseso, lalo na't sanay siya sa mga gawaing pisikal na nakasanayan bilang waitress, ngunit tinanggap niya ang hamon ng buong puso. Alam niyang hindi lang ito para sa kanya, kundi para sa lahat ng staff na umaasa na mas magiging patas ang sistema sa loob ng hotel. Sa mga unang linggo ng kanyang bagong tungkulin, sinamahan siya ni Don Rafael sa ilang meeting kasama ang mga department heads. Tahimik lang siya sa umpisa, nakikinig at inoobserbahan kung paano humahawak ng usapan ang mga nakatatanda sa posisyon. Ngunit habang tumatagal, natuto siyang magsalita, magbigay ng suhestiyon at magtanong kung may hindi malinaw. Nakikita ni Don Rafael ang mabilis na pagunlad ng kanyang kumpiyansa at madalas niyang pinupuri ito sa harap ng iba. Para kay Leah, bawat papuri ay hindi lang simpleng salita, kundi paalala na pinaniniwalaan siya ng taong pinakamay impluwensya sa kumpanya. Samantala, ang bagong polisiya ng hotel tungkol sa pagprotekta sa dignidad ng staff ay tuluyan nang naging bahagi ng kultura. Ang mga bisitang lumalabi sa pakikitungo sa empleyado ay agad tinatapatan ng maayos ngunit matatag na aksyon. Hindi na rin takot ang mga staff na magsumbong kapag may nangyayaring hindi tama. Nakakatanggap si Leah ng mga mensahe mula sa mga kasamahan niya na nagpapasalamat dahil nagsimula silang magkaroon ng boses at lakas ng loob. Sa tuwing naririnig niya iyon, alam niyang hindi na sayang ang lahat ng pinagdaanan niya. Dahil sa magandang takbo ng kanyang trabaho, iminungkahi ni Don Rafael na maglunsad sila ng bagong programa para sa mga kabataang gustong magtrabaho
sa industriya ng hospitality, ngunit walang sapat na kakayahan o koneksyon. Tinawag nila itong serbisyong may puso program na layong magbigay ng libreng training at internship sa hotel para sa mga piling aplikante. Naging mas personal ang proyektong ito kay Leah dahil alam niyang ganoon din ang naging simula niya. Walang padrino, walang espesyal na pribilehiyo, kundi puro sipag at tiyaga. Nang dumating ang araw ng paglulunsad ng programa, inimbitahan si Leah na magsalita sa harap ng mga bagong trainees. Napasuot siya ng simpleng blazer na ibinigay sa kanya ng HR bilang bahagi ng uniforme ng mga supervisor. Tahimik ang silid habang nagsisimula siyang magkwento tungkol sa kanyang pinagmulan, kung paano siya nagsimula bilang waitress at kung paano siya dumaan sa mga sitwasyong susubok sa kanyang dignidad. Hindi niya binanggit ng detalyado ang insidente kay Vanessa, ngunit malinaw sa kanyang mga salita na ang aral ay laging panindigan ng tama at huwag hayaan na tapakan ang sariling pagkatao. Nakita niyang may ilang trainees na napangiti at may ilan ding napayuko, marahil ay nakarelate sa kanyang kwento. Matapos ang seremonya, lumapit sa kanya si Don Rafael at tinapik siya sa balikat. Ipinagmamalaki kita, Leah, hindi lang dahil sa trabaho mo, kundi dahil sa kung paano mo pinili na gamitin ang karanasan mo para makatulong sa iba. Bahagyang umiti si Leah at sumagot, "Kung hindi dahil sa inyo, sir, baka hanggang ngayon ay tahimik lang akong nagtatrabaho at nagbubuhat ng tray. Salamat po sa pagkakataon." Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti na ring nasanay ang mga tao sa katotohanang anak siya ng may-ari. Wala nang kakaibang reaksyon kapag naririnig iyon. Dahil mas nakikita na nila kung paano siya nagtatrabaho at nakikisalamuha sa lahat, mula sa mga housekeeping staff hanggang sa mga manager. Hindi niya hinayaang maging dahilan ang apelyido niya para mas madali ang lahat, at mas pinili niyang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng gawa at hindi ng pangalan. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng training at pag-aasikaso sa mga bisita, umupo si Leah sa teras ng hotel. Mula roon, tanaw niya ang ilaw ng lungsod at ang tahimik na pagdaloy ng trapiko sa ibaba. Inalala niya ang mga unang araw niya sa trabaho, kung paano siya madalas mapagod at mawalan ng gana, at kung paano siya minsang naisip na umalis na lang. Ngayon narito siya, hindi lang bilang empleyado, kundi bilang bahagi ng pamunuan na may kakayahang magbago ng takbo ng trabaho para sa lahat. Sa likod ng kanyang isipan, alam niyang marami pang darating na pagsubok, ngunit batid din niya na handa na siyang harapin ang mga ito. Sa tuwing naiisip niya ang gabing iyon sa ballroom, hindi na sakit o hiya ang nararamdaman niya, kundi pasasalamat na naging simula iyon ng mas malaking pagbabago sa kanyang buhay at sa buhay ng mga kasama niya sa trabaho. Bago siya bumalik sa loob, dumating si Don Rafael at naupo sa tabi niya. "Leah," sabi niya, "alam kong marami ka pang gustong marating at naniniwala akong malalampasan mo iyon. Pero lagi mong tatandaan, hindi lang ito tungkol sa kung gaano ka kabilis umakyat. Mas mahalaga kung gaano ka katatag habang umaakyat." Tumango si Leah at ngumiti. "Oo nga po, sir. At ngayon ko na-realize, mas masarap magtagumpay kapag alam mong sa bawat hakbang, wala kang tinapakan." Sa gabing iyon, habang unti-unting pinapatay ang mga ilaw sa paligid at sumasabay ang malamig na simoy ng hangin mula sa lungsod, ramdam ni Leah na nasa tamang direksyon na ang buhay niya. At sa bawat araw na daraping, ipagpapatuloy niya ang paglalakad sa landas na hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa lahat ng taong naniniwala na ang respeto at dignidad ay karapat-dapat ipaglaban kahit kanino ka pa nagmula.